Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Pakilat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Gabay ng Kaliwan ng Galiban na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang simbahan ay patuloy na palayain ang sangkatauhan sa paghahari ng kasamaan at pagpairal ng kapayapaan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Lipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. At ayon po dito kaya po sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 13 hanggang 14. Ito po yung mensahe. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 1, talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Upang mahango tayo sa masamang naghahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Hesus Kristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galatia pa rin, Kabanata 5, talatang 13. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Mamuhay tayo ng marangal at huwag ugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang pag-ariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan na nasa nito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4. Ito po yung mensahe. Pag sumakita ninyong ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mga salita at mensahe ng Diyos sa linggong ito sa pagbabahagi natin sa Bible Lights Promotions. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa tema na ang simbahan ay patuloy na palayain ang sangkatauhan sa paghahari ng kasamaan at magpairal ng kapayapaan. Ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula po doon sa ating simbahan. Ang nais niya na ito ay patuloy na magpairal ng kapayapaan. Patuloy nitong pairalin ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na palayain ang sangkatauhan sa kasamaan. Wala nga diyan sa inihayag niya sa mabuting balita ng Panginoon sa Kristo o ginawa ng Panginoon sa Kristo. Partikular tayo ay pagpairal ng lubos ng kapayapaan ang ating mga kaparian. So ngayon ay ang ating simbahan at gabayan ng lubos ng kapayapaan ang mundo, maging dito sa bansang Pilipinas. So ngayon ay ang ating Panginoon sa Kristo ay tayo ay iniligtas dito sa kapangyarihan nga ng mga demonyo, ng kadiliman, o tayo ay iniligtas sa mga pagkakasala sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating bugtong na anak. So tayo ay yan ang nais at kalooban ng Diyos. So tayo ay binigyan ng pagkakataon mula doon sa bugtong na anak sa pagpapairal ng mabuting balita. Ganyan tayo iniligtas ng Diyos sa kapangyarihan ng demonyo, paghahari ng demonyo sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. So pinairal niya yung kapayapaan at mabigyan ng pagkakataon at pagbabago ang lahat para mailigtas niya
sa mga pagkakasala. Sapagkat kung ang tao ay magiging mabuti at magiging matuwid at susunod tayo sa kalooban ng Diyos, so walang gagawa ng mga kasamaan na magbubulit sa tao sa kamatayan o magpapahamak ka ng sino mang tao. Mapapahamak mo ang sarili mo at mapapahamak mo yung kapwa-tao mo, lalong-lalo na yung mga mabibigat na mga pagkakasala, kagaya ng inequality na ikaw ay ang isang tao ay gumagawa ng mga pang-aakit o oppression, so marami ng oppress. So yun yung nagiging problema ng ibang mga bansa. Nagkakaroon ngayon ng mga digmaan at iba't iba pang luwal na kasamaan para doon sa mga ganung nagiging pag-ugali o magiging masama ng isang tao. So ngayon tayo ay ginabayan ng Diyos na mapalaya rito, tayo ay pinagbabago at tayo ay sumunod doon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay makisa doon sa paghahari ng Diyos at makapagbuhay tayo ng maayos. Yan. So tayo ay ayaw ng Diyos nung nais ng Diyos na tayo ay magpairal nung nais ng Diyos ng ang nais ng Diyos ay kapayapaan at buhay. So ngayon ay ayaw niya ng alitan. So gusto niya pagkakasundo at ito ay dapat na paigtingin ng ating simbahan at hindi ito siyang makikiisa doon sa pag-aaway-away o yung labanan ng mga tao. So dapat ang simbahan ay palagi ibig sabihin kanyang pinagbabago, tinaawat yung mga tao doon sa kanilang mga kasamaan. So particular halimbawa yung kasamaan ay doon sa pagpapairal niya ng kapayapaan ay ang kasamaan ay yung isang inequality ng isang bansa. So nagiging sakim yung mga tao, inequal doon sa mga hustisya. So nagkakaroon ng mga rebellion ng bawat mga bansa. So ngayon ay paano ang dapat gawin ng ating simbahan hinggil diyan sa nangyayaring ganyan sa isang bansa. Halimbawa dito sa Pilipinas. So ano ba yung dapat gawin ng simbahan o pagpatuloy na gawin ng simbahan? Dapat bang kung mayroong nagre-rebelde, yung simbahan ay kakampi, gagabayan niya yung ating pamahalaan, makiisa siya doon sa pamahalaan upang supilin yung mga rebelde. So ganun ba yung dapat na gawin ng ating simbahan? So dapat ay doon sa patuloy na pagpapairal, nais na ipabatid ng ating banal na Panginoon Diyos na ang ating simbahan ay patuloy na magpairal ng kapayapaan at pagkakasundo. So kaya kung gano'n ang sitwasyon ng isang bansa, hihikayatin niya ito sa halimbawa peace process o maging sa iba't ibang parte ng mundo. Pagka na ganyan na yung sabay pagpapayapaan, dapat ang posisyon ng ating simbahan para magkaroon ng pagkakasundo. So hindi mo gagabayan yung pamahalaan na kasi yung pamahalaan magkaiba ng paglilingkod sa Diyos yan, yung simbahan at saka yung pamahalaan. So magkaiba sila ng paglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod ng pamahalaan, Persa, gumagamit sila ng Persa. So yung simbahan hindi gumagamit ng Persa para pagbaguhin yung mga tao. So nagsasakripisyo sila para mahikayat mo yung mga tao gumawa ng mabuti. Yung simbahan, yung pamahalaan, pinopersa nila kung unlegal naman yon na dapat pagbaguhin. So ikukulong nila o maaaring gamitan pa ng baril kung ito ay nakaka-life threat. So ganyan pagkaganyang rebellion, siyempre diligmain nung gobyerno dahil sa sila ay rebelde. So yun ngayon ay dahil may usapin ibig sabihin. So ngayon ano yung posisyon ng simbahan para hindi magkaroon ng mga digmaan, makapagsalba ng buhay. So ang Panginoon sa Kristo ay sinalba yung buhay. So paano isasalba ng simbahan yung buhay? Yung pagpapairal ng kapayapaan. So pag nagpapairal ka ng kapayapaan, sinasamba mo yung buhay at yun ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay ang Diyos ay nagpapahalaga ng buhay. So kaya binigyan tayo ng pagkakataon para
mahal niya yung buhay ng mga tao, hindi basta gugunawin kapag nagkasala. So ngayon ay to save lives, magpapairal dapat ng kapayapaan yung ating simbahan. So ngayon gagabayan niya yung gobyerno para dun sa peace process. At ito ay magkaroon ng programa para diyan patuloy na gagabayan para sa programa ng peace process at mag-usap at ugatin yung root of conflict kung paano nagdidigmaan. Dapat alam ng pamahala ng simbahan niya upang napagbabago niya yung nagiging root of conflict. Halimbawa, yung mga tao ay nagkakaroon ng equality, dapat gagabayan niya ng aral ng ating mabuting balita na yung mga tao ay maging patas para sa lahat. Huwag magkasala na sakimin mo yung kapwa mo, ikaw lang yung makinabang. So dapat ganun yung di ba ganun dapat na yan ay aral na patuloy na para gabayan laban sa kasamaan yung mga tao. So kung ganun yung inequality na nagdudulot ng rebellion ay hindi yung gabay ay dapat ay ganun mas malawak ang gabay na dapat na tingnan ng ating simbahan, not to join the government para tayong gobyerno yung simbahan to join suppressing the rebels. Kaya nga nagbigay ng pagkakataon ng Diyos para makapagbago at may salba yung mga buhay. So to save life of those people ay patuloy ang ating simbahan na sila ay hikayatin sa isang mahusay na peace process at yung mga rebelde ay mahusay na kanilang gabayan para doon sa mahusay na pakikipag-usap. Yan, at hindi yung resolve nito sa pamamagitan ng paghawak ng armas at maging yung ating nasa pamahalaan na hindi. So gawin man naman ang pamahalaan na may sariling trabaho, kaya nga hinihimok mo yung pamahalaan doon sa ganong klase ng pamamahala upang sa gayon ito ay makapagsalba ng buhay. Yung mga instead na kapag nagrebelde, susupilin mo agad. Kasi hindi lang basta nagrebelde sila, mayroong inequality at mayroon din pagkakamali yung pamahalaan. Ika nga lahat nagkakamali. At may malaking nagagawang at may malaking pagkakamali yung ating pamahalaan in governance, particular dito sa ating Pilipinas at iba't ibang bansa, kaya may nagkakaroon ng rebellion. Hindi basta nagrebelde, hindi basta gusto nila at their selfish interest. So ngayon dapat malawak ang gabay sa pagpapabuti ng mga tao and particular to the issue na ganito para lahat ay magbago, para lahat ay makapag-usap na salbang buhay at umiral yung kapayapaan at hindi mag-initiate makiisa na digmain ito mga ito, even though kahit sabihin mo pa din sa isang gobyerno halimbawa kung didigmain mo siya make it holistic approach, hindi, ibig sabihin kaya holistic approach kapag sinabi mong ginabayan mo ng holistic approach ng gobyerno in facing insurgency, kung sabihin ng pangapayapaan yung kanilang hakbangin pangunahin, and then doon sa kanilang gagamitan nila ng force, sumunod sila doon sa legal. Yun lang yan. At kagaya ng may IHL yan or mayroong panuntunan. So susunod sila ron as government na nagpabilang din yung authority nila. Ngayon, hinihikayat sila din sa peace process para nga hindi magluwal ito ng patayan at masalba yung buhay at hindi magkaroon ng kagulo. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Kapayapaan at magkaroon ng buhay. Dahil nga, pagkasalba ng buhay ay binigay ng ating Panginoon sa Kristo. So, kung ang ating simbahan ay hindi magpapairal ng kapayapaan, gulo ang mangyayari. Kaya nagsakripisyo ang ating banal na Panginoon sa Kristo. Hindi niya ginamitan ng persa yung pagpapabago ng mga tao at kapayapaan. Nasa gobyerno yon, yung trabaho nila. Pero ang ginawa ng ang Panginoon sa Kristo, sinacrifice niya yung sarili niya in peace, pinibago niya ng mapayapa. So ayun, pinatay siya, pinako sa krus. Hindi naman alam na lahat, yun yung katuparan ng pagsasalba at kaligtasan ng lahat. Ngayon, ay in peace niya, kung gagamitan niya ng persa yun, hindi matutupad yung dapat na yun. Kung popersahin niya, pagbaguhin yung tao, parusahan sa pagkakasala, nagtakda nga ang Diyos ng paghukom at pamamahala niya ng tao with
force. So itong ngayon ay ang simbahan, ang layunin ay pagpapayuhan ng kapayapaan, peace sacrifice para magpayuhan ng kapayapaan. So ang Diyos naman ay andyan para gabayan tayo upang mayroon ng kapayapaan, not to suppress them, just like that. So yun, at kaya dapat ay pagbuklurin ng ating simbahan yung pagbuklurin ng ating simbahan ang mga tao, sa Pilipinas, pagbuklurin mo yung mundo in peace, in love, in faith to God. So pinabubuk mo natin sila sa pananampalataya sa Diyos at pagkakaisa sa kapayapaan, mabuting pamumuhay. So kagaya ng ating pagbabahagi, so tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos upang pagbuklurin niyo sa katanguhan at pagkaisa sa kapayapaan, pagkaisa sa mabuting nais na layunin ng Diyos sa ilalim ng kanyang pag-aari. Mapubuhay tayo na maayos. So ngayon, kung ganyan mayroong mga ganyang problema, pinipilit natin na ma-resolve yan sa pamamagitan ng mapagbago yung tao mula sa maliit na problema hanggang sa malaking problema. Sa gayon, kung walang pag-uugatan, walang mabigat na problema iluluwal kagaya ng rebellion. So paano nagluluwal ng rebellion? Dahil mayroong mga inequality na dapat pagbago yung mga tao, lalo na yung pagkakamali ng pamahalaan. So when the government is wrong, maraming corruption abuses, pinapaboran yung mga sumasakim, so dapat pamaguhin sila ron in peaceful means. So ngayon yung ibang mga tao hindi na kayang tiisin yung gobyerno kumawak ng baril. So ngayon ay in that case, dumagdag yung pagbabago ng simbahan na yung mga tao ay maging ganun na rin yung sitwasyon nila. So pag-aawat ng kabuluhan ng gagawin ng simbahan, but kung kakampihan ng simbahan yung pamahalaan para sumilin sila, is mali yun. So hindi not necessary ayaw mong supilin yun, nagpapahiray ka, hindi ka tulungan. But the government has its own legal ways, but guide them in peaceful means. Ano na kasimple yun, kung di na papakinggan yung peace process, maginitong isa, so mag-ibaan sila ngayon ay susundin nila yung legal. So bound din ng simbahan na i-aaral sa ating gobyerno, do what is legal, what is good, ba? In your governance, so magkaroon ka ng good governance, gano'n. So kaya susundin nila mas kung susupilin nila yun, good governance. Pero ay naadran ang simbahan, hinikayat kayo peaceful means. So muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible-less promotion sa inyong spiritual na pamumuhay, particular na panibulagan yung ating simbahan at ang lahat na para sa kaligtasang spiritual. Magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual at patuloy na tayo ay paghimalaan gabay ng Banal Santa Maria. Paghimalaan tayo ng Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, na kanilang paniwalagan, pagmimilag mula Banal ng Santa Maria. So gabayan tayo sa ating pagbabahagi nito at pagtalima ng mga tao sa mabuting balita. Higit sa lahat ay makinig ang lahat sa salita ng Diyos o pahayag ng ating Panginoon sa Kristo at ang ating binabahagi ng balita at talimain ito sapagkat ito ang makapagliligtas sa atin. Magpasalamat tayo kung tayo ginagabayan ng pagmimilagro ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay binibigyan niya ng kanyang pag-asa doon sa ating sinusunod o pinapakinggan mabuting balita. Ngayon man, masigit natin pagtuunan ay ang pagkinig sapagkat itong mabuting balita, ito ay isang katutang na himala na bago pa nakarating sa atin ito. Yan. Kaya magpasalamat tayo kung may gabay pa tayo ng mga panghihimala sa panong ito na ganyan mga bagay. Pero hindi lamang yon, hindi lang natin na nararamdaman ng iba. Tayo ay ginagabay ang patuloy ng Diyos. Kung tayo nananampalataya, alam mo himala na tayo ay iniingatan ng buhay, binibigyan tayo ng tulong sa ating mga pamumuhay.
ganun tayo tinutulungan ng ating banal na Panginoon Diyos, annowing to everybody else, lalo na sa nananampalataya. Makita mo na ikaw ay nagkakaroon ka ng improvement, nakakayanan mo ng mga bagay kung sasalig mo ito sa Diyos. Dahil sa tayo ay nasa sa pananampalataya yung ating ginagawa at tinatamo. Yan. Kung paano natin tatamasahin, halimbawa ang kaunlaran galing sa Diyos, kaunlaran galing sa kasamaan. So yan. Ang kaunlaran galing sa kasamaan, hindi nagtatagal. Yung kaunlaran galing sa Diyos, yun yung yumayago. So ngayon ay patuloy na pagbuklo rin tayo ng Banal na Santa Maria doon sa Immaculate Unity, pag-unawa ng bawat mga reliyong mapairal ng kapayapaan sa buong mundo. At ganyan yung ating Vatican Church at CBCP, patuloy nitong pagbuklo rin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula mabuting balita o Panginoon Jesucristo, at kayo gabayan ng Banal na Santa Maria at pagliwanagan kayo. At ganyan din ang ating Bibleized Promotion, patuloy na dumadalangin ng gabayan ng pagnumilagro at kalingkulagan ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo mula Banal na Santa Maria sa ating pagbubuklod at pagbahagi ng salita ng Diyos na pagbuklod rin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo ang mabuti balita. At yung mga kapamalan, kayo maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti. Mapahiral kayo ng karapatan, patas ng hustisya. Sagampanan nyo inyong tungkulin at tugunin nyo ang pangkailangan ng mga tao. Magandang hapon sa inyong lahat. At God bless you.